Ang Gallup Oil Field sa Hilagang Kanluran ng Palawan ay pumasok sa isang bagong yugto matapos mabigyan ng bagong kontrata upang magpatuloy ang operasyon nito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ngayong January 2026, formal na naging epektibo ang Petroleum Service Contract, SC-88 na ibinigay ng Department of Energy, DOE, pinalitan nito ang dating SC-14C1 na napaso, expired, noong December 17, 2025. Ang bagong kontrata ay sumasaklaw sa humigit kumulang 83,450 hektarya sa Northwest Palawan Basin, isang lugar na kilala sa produksyon ng langis simula pa noong 2008. Ang operasyon ay pinamamahalaan ng isang grupo na binubuo ng NPG Proprietary Limited, bilang operator, the Philodrill Corporation. Forum Energy Philippines Corporation, FEPCO, na isang sangay ng PXP Energy Corporation na pinamumunuan ni Manuel V. Pangilinan. Kasalukuyang naglalabas ang Gallup ng tinatayang 1,000 barrels ng langis kada araw mula sa dalawang natitirang balon nito, ang Gallup 5 at Gallup 6. Tinuturing itong isang mature at depleting field, ibig sabihin ay paubos na ang reserba, ngunit layunin ng bagong kontrata na Sagaran, Optimize, ang pagkuha sa mga natitira pang langis. Sa kabila ng pagiging matanda ng field, nananatili itong isa sa mga pangunahing lokal na pinagkukunan ng crude oil ng Pilipinas, na nakatutulong sa seguridad ng enerhiya ng bansa sa gitna ng mga bagong eksplorasyon ngayong 2026. Ang upstream oil at gas sector sa Pilipinas ay positibo ang pananaw ngayong 2026, kasabay ng pagsisimula ng mga work program at bagong service contracts, tututukan ng eksplorasyon at pag-unlad sa Sulusi, Cagayan, Cebu, Palawan, at Central Luzon, na inaasahang magdadala ng $207 milyong pamumuhunan at magpapalakas sa seguridad sa energy ng bansa. Inilarawan ang 2026 bilang panahon ng panibagong lakas para sa lokal na industriya, na may pokus sa inobasyon at tiwala ng mga investor. 8 bagong petroleum service contracts ang iginawad ng gobyerno na magpapatakbo ng mga aktibidad ngayong taon. Kasunod ng mga reforma sa patakaran, mas aktibo ang lokal na konsorsyum sa operasyon, partikular sa Malampaya Deepwater Gas to Power Project. Ang sektor na ito ay nakatuon sa paghahanap, exploration, pagsasaliksik, at pagkuha, production, ng crude oil at natural gas mula sa ilalim ng lupa o dagat. Ang mga aktibidad na ito ay mahalaga para sa pagtuklas ng potensyal na langis at natural gas, na naglalayong mabawasan ang pag-asa sa imported na energy. Sa simula ng 2026, nagpapakita ng malakas na kumpiyansa ang upstream oil and gas sector sa Pilipinas dahil sa pag-uumpisa ng mga bagong work programs at ang kamakailang pagtuklas ng mga likas na yaman. Kasalukuyan ding binabantayan ang pag-drill sa mga balon ng Camago 3 at Bagong Pag-asawan, kung saan inaasahan ang mga resulta sa Marso taong kasalukuyan. Ang Camago 3 inaasahang may potensyal na 100 hanggang 110 bilyong cubic feet ng gas. Ang Pag-asawan naman ay itinuturing na high potential site, na maaaring may 400 hanggang 800 bilyong cubic feet ng gas. Sa kabila ng mga tensyon sa teritoryo, nananatiling pinakamalaking potensyal na deposito ang Recto Bank na may tinatayang 11 bilyong bariles ng langis at 170 trilyong cubic feet ng natural gas.
Ito ay tinatayang may 63.5 beses na mas maraming langis at 20.5 beses na mas maraming gas kaysa sa Malampaya. Isa rin itong mayamang pangisdaan para sa mga lokal na mangingisdang Pilipino. Matatagpuan ito humigit kumulang 157 kilometro, 98 miles mula sa hilagang kanlurang baybayin ng Palawan. May kabuuang lawak itong 8,866 square kilometers. Ang tubig dito ay mababaw lamang, na may lalim na nasa pagitan ng 9 hanggang 45 metro. Ito ay nasa hilagang silangan ng Kalayaan Island Group, Spratlys, at malapit sa Malampaya Gas Field. Recto Bank ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas, ibig sabihin, ang Pilipinas lamang ang may karapatang mag-explore at gumamit ng mga likas na yaman dito. Patuloy itong inaangkin ng China, na nagiging sanhi ng mga tensyon at pagkakaantala sa paghuhukay ng gas at langis. Sa kasalukuyang taon patuloy ang panawagan na simulan ng exploration sa Recto Bank upang mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa at mapalitan ang paubos ng supply mula sa Malampaya. Nanatiling hamon ang mga pagbabarena sa malayong bahagi ng West Philippine Sea dahil sa usaping soberanya, bagaman may mga paunang diskusyon sa pagitan ng mga lokal na negosyante at dayuhang kumpanya. Inaasahan ng Department of Energy, DOE, ang posibleng pagbaba ng presyo ng langis sa unang bahagi ng 2026 dahil sa inaasahang global oversupply. Ayon sa projection ng International Energy Agency, kahit na mas kilala ang bansa sa mga offshore natural gas projects, ang mga onshore areas ay patuloy na sinusuri para sa potensyal na langis at gas, tulad ng isinasagawa sa mga lugar tulad ng Cebu at Mindanao gaya ng Cotabato, Ligwasan. Ang kumpanyang PXP Energy Corporation ay kasalukuyang naghihintay ng pinal na pag-aproba mula sa Office of the President para sa 2 blocks sa Sulu Sea. Ang mga ito ay bahagi ng unang conventional energy bid round sa ilalim ng Bangsamoro.